In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts they faithful. Enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, you instruct the hearts they faithful. Grant that by the same Spirit, that we may truly wise and ever rejoice in His consolation. Bluetooth connected. Amen. Through Christ our Lord. Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Magisun maayong gabi kaninyong tanan. Sa makausap pa, balik na punta sa atong evening catechesis and apologetics. Once again, ninyong kauban Father Greg Mendez. Nining maahong tulumanon sa atong Bagtingan sa Kamaturan 101. So, kumusta mga igsuon? Nikamot ta nga magkanunay ta sa atong himuon catechesis karon. So ang atong mga kaigsunan nga nagpaminaw kanato, nagsulod kanato. Sorry for sometimes dili ikid nato kuan kanunay di ta kayo regular. Pero kutob sa mahimo maigsuon, ni kamo sad ta. So ang atong tema nga paghisgutan karon maigsoon usa ka importante kini, no. Kinsa man ang mo interpret sa Bible? Who will interpret the word of God? O dili lang sa Bible, no? Word of God kuna. Okay. So ato ning hisgutan makaigsuonan. Tingali ang angay nato nga basihan og maghisgot kita og Word of God, honest na itong ipaklaro nga, it is not only the written Word of God, but the whole Word of God, which includes also the sacred tradition. Pero pwede siyang atong specify, no? Sa Bible mismo, no? Sa Biblia, kinsa man ang mo interpret o mohubad ni ini. Nindot siguro nga tumubalik ta sa karaan. Tungod kay ang mga Hudiyo, sila man ang unang yun nga nakadawat sa written Word of God. Or the Word of God itself. Written or unwritten. So sa mga Hudiyo, mao ilang pagbansay maigsuon, no? Sa mapananglit sa Deuteronomio, no? Sa Deuteronomio kapitulo 17 versikulo 19. Okay? Matud pa diri, pangadto kamo sa kaparian sa banay ni Levi. So ang banay ni Levi mao ang matawag natog priestly family, no? Pangadto kamo sa kaparian sa banay ni Levi ug sa mga maghuhukom nga ato adidto ug adto kamo magpagasayod kanila. Sultihan kamo nila sa ilang hukom. So usa kini ka tradisyon o mao ginaandan sa mga Hudiyo nga maghisgot gani sila mga butang nga may labot sa ilang kinabuhi, kaluwasan. Doon na sila mga kaparian. Adto ang mga tao magpakisayod. Okay? Gani, bisan pa sa Nehemias, no? Indot sa Nehemias kapitulo 8 bersikulo 8. Atong giklaro diri nga even or it's starting from it started from the Old Testament makaigsuunan. Ang
batasan gyud sa mga Hudiyo, maghisgot kitag pulong sa Dios, doon na sila'y mga gitahasan. So, Nehemia or Nehemias 8, versikulo 8. Okay? Mihatag sila, katong mga Levita, no? Mitabang sa pagpasabot sa katauhan bahin sa balawd ang mga Levita. So, katong mga kaliwat ni Levi, mga kaparian, no? Mihatag sila binaba nga hubad sa balaod sa Dios. O gihatag nila ang kahulugan niini aron ang mga tao makasabot niini. So ang mopasabot gyud ay sa Biblia, sa pulong sa Dios, do naging mga gihatagan sa Ginoo. No? Kay ngano manggod ang pulong sa Dios dili maguna sa iyo nato sabton, no? Mao na sa 2 Pedro 1:20 ngadto 21. Walay pulong diha nga hinimo sa tao. Ang nakasulat atong gituohan nga nakasulat sa Biblia, pulong sa Dios. Busa dili kini hubaron sa tawhanon o individual nga maghubad. Okay. So mo ni nakalahi, no, sa Katoliko ug dili Katoliko. Okay. Sa Katoliko, doon na tayo gitawag og Church Magisterium. What is this Church Magisterium? Ang atong simbahan nagtudlo nga the Church Magisterium mao kini ang magtutudlo nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang mga nag-leader nini. Ingon nga sa daang kasabutan mga igsoon, aduna sila mga pangulo, mga Levita, mga kaparian nga maalamon, mga maghukom nga maoy mo hubad sa pulong sa Dios. No? Nehemias 8:8, klaro kayo. Mihatag silang binaba nga hubad aron pasabot sa mga tao kasi kahulugan sa balaod sa Dios. Okay. Pero ang ato maigsuon sa mga dili Katoliko, kinsa may maghubad nila? Ang individual reader, ang individual pastor, mao na naghubad niini. Pangutan na sibo ba ni sa bansay sa Biblia? Dili gud sibo mga igsuon. Kaysa ako nang gihatag nga premise, nagsugod pa na daan dito sa daang kasabutan nga ang mga tao adto gyud sila magpakisayod sa mga kaparian. Kay matud pa sa Malakias 2:7, sila ang gitagaan, no? Sila ang gitagaan sa katungod sa pagtudlo. Ang pangutana, panahon ni Kristo, gibag-o ba niya? Niingon ba si Kristo nga individual na ang mo pasabot? Dili gyud na masulti sa atong Ginoo maigsuon kay in the first place, wala may libro, wala may basahon nga gibilin sa atong Ginoo. Pero of course, maklaro nato sa gibuhat sa atong Ginoo, klaro nga ang mga sinulat nga sulatonon pa sa mga apostoles as part of their evangelization. Nga mao kining atong nahitabo sa New Testament, Ebanghelyo, mga sulat ni San Pablo. For sure, gi-prepare na ni Kristo ang iyang simbahan aron maoy bugtong mohubad, dili ang individual reader bisag unsa pa siya ka bright. No? Doon na mato ni gitawag og nato sa Katoliko magisterium. What is magisterium? Magister, Latin meaning teacher, magtutudlo. Okay? Di na ta magpa tandog anang mayon, nakabasa ba nas Biblia? Kaya ang bandi na yun ka mo masabot ba? So teacher, magister, in Latin teacher, ako masayop, no? So, ang atong Ginoo nag-andam na, no? So mayang gibuhat, unas tanan, nagtukod sa simbahan. Matthew 16:18, the very common text from the Gospel of Matthew. You are Peter, and upon this rock I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. So nagtukod sa simbahan. Na mo ikaligon, even the gates of hell shall not prevail against it. No? Even the gates of hell shall not prevail against it. Nga naman, tungod kay ang simbahan sa 1 Timothy 3:15 is the
pillar and foundation or ground of truth. Mo nang ligon kay maigsuon kasi ang haligi sukaranan sa kamatuoran. Ug siya ang gitahasan. Siya ang matawag na to ang nag-preserve sa Word of God in our Catholic faith, written or unwritten. Ha? Diba? Kung nagkaroon ang ubang maigsuon na to, iyahay na sila hupad. Ha? Isa may naghatag nila o katungod. Matud pa ni San Pedro 2 Pedro 3:16, adunay mga lisod sabton nga gituis sa mga way alamag. So kisa man yung walay alamag? Walay katungod. No? Walay authority sa paghubad. Walay authority sa pagtudlo na ilang sabot-sabot lang ang Biblia sa ilang kinaugalingon. Okay? So sa di pa tamo ato sunan ato sang i-shout out ang atong mga nagtanaw karon bisan panagsaratan do na lagi niingon nato tagsara lagi ka maka-live father. Sige lang kay alive man ta bisag di ta maka-live. Bitaw. Angel Autentico Garcia, may kumusta diha dyan? May gabi, no? Melona Bono Gupita, good evening diha sa San Carlos, itong titikista, no? Jagmobs, may gabi po, Father Greg, o sa tanang mga kabagting, no? Mayong gabi, magandang gabi sa lahat, no? Ate Sel Satura, diha sa Sikatuna, gabi. Warren Sedinio, Sedinio, Warren Sedinio. Okay. Kung tanan mga nag-heart, nag-like diha. So ako sa dahil pong shout out ang ako mga iksong mga kaparian nga makatanaw po sa ato mga live di ay o sa ato mga tanang mga sakop sa Diocese of Talibon at mga followers diha, mga lay Catholic faith defenders, at mga tanang mga workers nato sa simbahan mga igsoon. Salamat sa inyong pag-follow and i-share po ni aron manakudta daghantang makahibaw ani. So, panahon ni Kristo, giklaro ni Kristo, what's the purpose of founding a church? Ngano naghimo man sa simbahan o nagpili niyang mga apostoles. So, pili siya, no? Lucas 6:12-13, nagpili siya among the disciples. Christ chose 12 apostles. Ingan niya apostles, sa may kahulugon ng apostles, being sent. So, being sent, ngano man, o sa may ngano sila man ang gipili. Gipili sila for a very special purpose. They will continue, padayon sila, no? Sa mga buhat ni Kristo sa misyon, no? Ipagpatuloy nila yung ginawa ng ating Panginoon, no? Sa preaching, for example, sa preaching. Kasi sabi ng ating Panginoon, panglakaw ka mo. Ano ba yung sa Tagalog? May Tagalog na Bible tayo. Let's try. Kay magsugod na tagkuan mga igsoon, mag-Tagalog. No? Kasi may sabi sa atin. Supposedly yung dialogue namin ni kanang kuan Pastorian Fuentes, may nag-request na mag-Tagalog pero tutol ako kasi parang hindi pa ko kuan kanang dili pa ko fluent or maglisod pa ko express in Tagalog. So san uha may gabi uja uha. Okay? Ito ang nakasulat sa Matthew chapter 28 verses starting from 19 to 20. Pasensya na mga kapatid pag hindi talaga ano ba yung Tagalog ko, parang baka magkasayip-sayip. Ito ang nakasulat mga kapatid, Matthew 28:19 to 20. Kaya magsihayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Gawin ninyong alagad. Biniyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At
turuan silang sumunod sa mga ipinag-utos ko. Tandaan ninyo na ako ay sumasa inyo sa lahat ng araw hanggang sa wakas ng daigdig. So, klarong-klaro na yung mga apostles, the 11 apostles, kasi wala na si Judas sa puntong ito, no? Wala na si Judas. So, sinabi niya sa kanyang mga apostles, being sent, no? Yung mga apostles, pinadala, no? Turuan ninyo sila. So, that is a very clear, klarong-klaro na ipinahiwatig sa ating Panginoon. Sakto ba ito, no? Ipahiwatig ng ating Panginoon na yung authority sa pagturo ay doon sa kanyang mga apostoles. At sabi niya dito sa Lucas, no? Chapter 10, kapitulo 10, versikulo 16, so 16. Luke chapter 10, verse 16. So, dandahan lang tayo mga kapatid. Isulat ninyo, no? Para matimanan. Luke chapter 10, verse 16. Ano ba itong sinabi? Baka Luke chapter 10, verse 16. Ito ang sabi. Okay? Ang makikinig, no? Ang makinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang tumanggi sa inyo ay tumanggi sa akin. Ang tumanggi sa akin, okay? Sabi ng ating Panginoon, Luke chapter 10 verse 16. Ang makinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Okay? So, ang mga apostoles, they were the spokesperson of Christ. Or shall we say, they were the interpreters of the word of Christ Himself. No? Pag anong sinabi ninyo, yan ang sinabi ko. Ang makinig sa inyo ay nakikinig sa akin. He who listens to you, listens to me. So, klaro mga kaigsuuna, no? Klarong-klaro ito na yung mga turo ng ating Panginoon, especially itong nakasulat dito, ay hindi pwedeng private interpretation. So, kasi klarong-klaro sabi ni San Pedro, 2 Pedro, no? 3:16, no? So, let's try sa Tagalog. Parang, ano ba to? Trying hard tayo dito mga kapatid sa trying hard. Parang trying hard tayo sa Tagalog. Ito ang sinabi ni Apostol Pedro. Ikalawang Pedro 3:16. Ito rin ang kaniyang binabanggit kung may iniaaral sa lahat niyang mga sulat na doon ay may mga bagay, no? Si Apostol o si San Pedro ay nagsabi patungkol kay Pablo na sabi niya may iniaaral sa lahat niyang mga sulat, no? Mga sulat na doon ay may mga bagay na mahirap lisod, mahirap unawain na iniliko ng mga walang nalalaman at mahihina katulad ng ginawa sa ibang mga kasulatan sa sarili nilang ikapapahamak. So, bawal talaga ang private interpretation. The question is, yung mga protestante, sino nag-interpret para sa kanila?
Kinsa may nag-interpret? Kinsa may nag-interpret nila sa Bible? Yung mga pastor-pastor diyan, no? Sino nag-interpret para sa kanila? The church is the pillar and foundation of truth, not the individual reader. Sabi ng iba, yung klarong-klaro daw sa pagbasa nila. May example mga kapatid. No? May example talaga. So, yung isang eunuch, no? Dito sa gawa. Dito tayo sa gawa. No? Anong sinabi sa gawa? So, buhat 8:30. No? Gawa 8. May isang nagbasa ng kasulatan. No? Ito ang sabi, no? 8, 9 naman to. So, may isang nagbasa ng yung from the prophet Isaiah, no? Ang Espiritu Santo mismo, no? Okay? Itong isang opisyal ng Kandasi, no? Reyna ng Ethiopia o Ethiopia, na siyang nagmamahala ng lahat nitong kayamanan. Siya ay naparoon sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos. At siya ay pabalik na noon. Uli na siya sa Ethiopia na nagbabasa sa aklat ni Propeta Isaias. Tandaan ninyo, nagbasa sa aklat ni Propeta Isaias sa kaniyang pagkakaupo sa sasakyan o nagsakay man sa karwahe. Verse 29, we started from verse 28. Acts 8. No? At winika ng Espiritu kay Filipe. So, ang Espiritu Santo mismo, yung nagsabi kay Filipe, paroon ka at lumapit sa sasakyang iyan. No? Katong gisakyan sa isang opisyal sa Kandasi, Ethiopia. No? Tumakbo roon si Filipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang propeta Isaias. Itanong niya, ipangutana niya, nauunawaan mo ba? Mahirap talaga. Nauunawaan mo kaya ang iyong binasa? 31. Sumagot siya, paano kung mauunawaan kung walang magpapaliwanag sa akin? At inanyayahan si Filipe na sumampa at umupo sa tabi niya. So, in a word mga kapatid, it is the command of the Holy Spirit that when you read the Holy Scripture, there is someone to teach you. No? May magtuturo at hindi kayo mismo nagbabasa. No? Itong malaking problema sa ating mga kapatid na mga non-Catholics. Kasi wala silang magisterium. Walang magisterial office ang kanilang simbahan. Sila na mismo ang magisterium. No? Pero sa ating nabasa sa Acts chapter 8 verse 28 to 31 na yung mga taong nag-private interpretation, so base dito ay hindi yun tinuruan ng Espiritu. Kasi ang Espiritu ay nagsabi kay Filipe, turuan mo yung eunuko. So, yung magisterium theology mga kapatid, yan talaga ay sa Espiritu Santo. Yung walang magisterium ay sa kanila na Espiritu lamang. Ha, di ba? Klarong-klaro? Pasensya na mga kapatid sa ating Tagalog dito. Parang
Ariel Suay Bagyo, mayang gabi pads, watching from Cagayan de Oro City. Okay, God bless, Brad Ariel. At Mansing Kambal diha sa Calabasita. Jojo Laveres, good evening Padre, good evening. At sa lahat nating mga subaybay at nagkikinig. So dito, nadibak natin yung private interpretation ng mga protestante, mga kapatid. So bawal talaga yung private interpretation. Sino ka talaga? Sino ba talaga kayo na mag-interpret in your own understanding? Okay? May isang opisyal yun. So, nagbasa sa aklat ni Propeta Isaias. Pero the Lord knows how and paano niya makamit yung wastong interpret, no? Pagkaintindi, yung binasa niya. Ang Espiritu Santo ay nagsugo kay Filipi. At doon, ang prueba na itong banal na kasulatan, hindi pwedeng individual reader yung mag-interpret, mga kapatid. Si Filipi ay isang apostol. So, tamang-tama yung Catholic theology on magisterium. Kasi lahat ng mga apostol, tinawag silang apostol, which means pinadala or being sent. No? Itong mga pastor natin ngayon sa ibang ibang mga sekta, sino ba talaga ang nagpili sa kanila? Kisa may nagpili nila. No? To have that authority to interpret the Word of God. Okay? Jojo Laveres watching from Rojas City, Capiz. So, naintindihan mo ba yung sinabi natin, Jojo? Nakaintindi ka ba ng Cebuano? Asa na malaman natin din, no? Malaman natin pag nasabdan ba ta o nakaintindi ba sila? So, klarong-klaro mga kapatid, no? And the Catholic Church teaches us that the authentic interpretation of the Word of God, written or unwritten, was given to the church alone. Alone, remember. Yung sinabi nating magisterium, yung possessor of the magisterium are the Pope and the bishops in communion with the Pope. Yan ang sinabi na tinatawag nating magisterium. Kasi sila yung mga pinili at sugo ng ating Panginoon. Like the Old Testament, as what I have said, no? Na it was a practice from the Jewish community, the Jewish people, no? Sila talaga ay may mga teachers, yung mga Levita, yung mga kaparian, no? In the Old Testament, yung mga sinabing judges, yung mga kaparian, no? Malakias chapter 2 verse 7. So, sila yung may authority to teach. Sabi ni Apostol Pablo, no, na ang sinabi nila nagmula sa Panginoon. Dapat makinig tayo sa kanila. No? Hindi yung nagbabasa lang ng Bible, nagbasa ng Bible at saka ay nag-claim na sila yung wasto. Pero ito mga kapatid, parang ironic talaga ang nangyari, no? Valentino Katubig, maayong gabi. God bless. Kunti lang der. Nagtatagalog ka naman der. Okay na. Ay, ano ba to? Kanang just practicing, no? Kasi nalimutan natin yung Filipino subject natin. Sister Flor Pugoy,
Good evening and to all viewers out there. So from Riyadh, Saudi Arabia. Okay? So itong mga kapatid natin, so let's talk about them. Wala silang magisterial authority. Sabi nila, wala silang magisterium. Pero bakit parang infallible sila nagsabi? No? Tutol sila sa tinatawag nating infallibility of the church because we have this magisterium. Yung mga pinili ng ating Panginoon at saka of course, their successors na sila yung may authority. Ano ba yun sa Tagalog? May otoridad, no? May katungod, may otoridad sa pagturo. At sabi natin, when they teach us when they teach us faith and morals, infallible talaga. No? Dili masayop, infallible. Pero itong mga kapatid natin, walang infallibility. Pero bakit nag-criticize sila sa atin na sabihin nilang sila yung wasto? Di ba? Ano bang basihan nila na sila ay wasto sa kanilang pagbasa at pag-unawa ng Bible? Bakit na masabi nilang sila yung wasto at ang Catholic ay mali? Na wala naman silang infallibility. Pero pag sila ay nag-criticize ng Catholic teaching, they were all infallible. Okay naman Tagalog mo der. Sister Marijen Poray, good evening, Father. Watching from Hong Kong. Wow, sa Hong Kong itong mga iba nating mga taga-subaybay, no? Si Bernarda Ibarzabal, Sister Bernarda Ibarzabal, good evening po, Father Greg, watching from Las Piñas City. So, I'm just trying to be understood, not just the Cebuano speaking. So, mag-Tagalog tayo, mag-English dito. At pasensya mga kapatid. Pero, as long as ma-express natin yung kahulugan o the point of what I would like to say. So, in Tagalog. Practice lang po. No? So, ito ang tanong natin sa kanila. Bakit tutol kayo sa magisterium at saka sa infallibility of the Catholic Church? No. Hindi sila tutol sila, no? They don't believe infallibility. Pero sa kanilang pag-uusig sa atin, infallible sila. Di ba? So, infallible sila. Yan ang inconsistency sa kanilang standing mga kapatid. No? Pag sila'y nag-atake sa ating mga Catholic doctrine, infallible sila. No? Pero wala naman silang infallibility. Bakit infallible? Para bang wastong-wasto sila sa kanilang pagtutol sa ating mga doktrina mga kapatid. That's the question. Okay. So, sa totoo lang mga kapatid, hindi pwedeng ang ating Panginoon ay ibigay lang sa lahat yung magbasa sa Bible at silang lahat ay maging teacher. Ganyan ang nangyari sa lahat ng mga protestante, starting from Martin Luther. Yung sola scriptura, may turo siyang sola scriptura. Pero siguro, para sa akin, may tinuro ding sola interpreter. Soul interpreter, individual reader. Parang ganyan ang siguro ang punto at saka parang
another side of the teaching of Martin Luther. Yung sinabi niyang sola scriptura, only the Bible, and only the reader can interpret the Bible. May sula, may ibang sulan din. Sula interpreter. Ano ba yun? Parang mas wastong termino mga kapatid na parang sola scriptura, sola reader, no? Yung the sole interpreter is the reader of the Bible. Maski sino. Pero yung sinabi sa Acts chapter 8, verses 28 to 31, klarong-klaro mga kapatid. Pag may Espiritu Santo, may sugo talaga na siyang mag-interpret upang yung nagbasa ay makaintindi. Okay? That's the problem, mga kapatid. No? That's the problem. Kasi lahat ng mga pastor ay sila na yung magisterium. Sila na yung nag-interpret privately. Pero klarong-klaro, against yan sa sinabi ni Apostol Pedro, 2 Pedro 3:16. No? 2 Pedro 3:16. Kamandagun Pibi. Good evening, Father. An Islam against sa Trinity. Si Jesus ay Diyos at Son of God. Unsaon ni pag-explain sa atong Muslim friends na ang Bible ay corrupted daw. So, sa kanilang liyan, no? Opinion, no? Sa opinion lang yan nila. Yung the Bible is corrupted. No. Of course, masabi niyan nila kasi parang hindi sila naniwala sa Bible. Pero against sila sa Trinity kasi kung naman sila, no? Later, they were a religion later created in 610. So, may doktrina na tayo sa Trinity. Then, after they were founded by Muhammad, meron na silang mga doktrina against dito. Like the Iglesia ni Cristo. No? So, in 3-5, may Trinity na tayo. No? We already defined, no? What is Trinity. Pero yung mga latecomers, yung mga sulpot mga kapatid, sila na yung nagsabing, wrong kayo. Huwag tayong maniwala dyan. Kasi we already believe in that and we have all the reasons to believe. Sila wala. No? So, talagang opinion lang nila yung the Bible ay corrupted daw. No? So, sabi nila kasi tutol sila sa Bible. Okay? So, mga kapatid, as I try to explain, no, na ang interpreter ng Word of God, written or unwritten tradition, ay ang simbahan na tatag ng ating Panginoon. Hindi yung individual reader. Maski anong intelligence mo, para anong educational level ka, it doesn't make you an interpreter of the Word of God. Kasi yung Panginoon, siya yung siya yung nagsabi, no? Siya yung nagtatag ng kanyang simbahan with all these leaders, parang sila ay mag-interpret in behalf of the whole church. So, turuan ninyo sila, no? Teach them to obey my commandments.
He who listens to you, listens to me. Luke chapter 10, verse 16. So, ligon na, ang yung sinabi ng ating Panginoon. He who listens to you, listens to me. Master Flor, para sa akin po, kahit anuman ang lengguwahe na gagamitin, basta yung punto or point po ng ipinapahayag ay mapahayag ng maayos. Oy, may problema din pag hindi talaga, parang kulang talaga yung kaalaman natin. Baka problematic tayo sa ekspresyon. Tingnan mo na. Okay. Excuse me. Kasi para lubat tayo. Hindi na tayo malubat dito. So mga kapatid, ito talaga ang kaibahan sa Catholic Church at sa mga non-Catholic churches. Sila yung magisterium. Pero ang sa ating Panginoon ay naggawa sila ng magisterium. The teaching society. The apostles. Peter, no? I will give you the keys of the kingdom. Matthew 16:19, no? Hatag ko kanimo ang mga yawi sing harian sa langit. Ang imong idili dinhi ta idili dito sa langit, ang imong itugod dinhi ta itugod dito sa langit. So, at lahat ng mga apostol, they were teachers, no? Teach them, sabi ng ating Panginoon. So may magisterium talaga, no? At hindi maaring individual reader of the Bible. Yung parang, no, yung ginawa ng mga protestante, mga kapatid. Sila yung nagbabasa at sila yung nag-unawa at nag-interpret at yun ang turo nila. That's why they were divided in thousands. So, the more they read the Bible individually and interpret them individually or privately, the more differences and divisions. Diba? So, masabi nating si Martin Luther talaga yung nagpalaganap na read the Bible, read the Bible. But hindi niya itinuro na do not interpret the Bible in your own. Kasi pag ituro ni Martin Luther na don't interpret the Bible privately, ang tanong, sino ang mag-interpret? The Bible also answered it. The church. Because the church is the pillar and foundation of truth. Sana naunawaan, mga kapatid. So, maraming salamat sa lahat na nag-view sa atin, sa nag-share. So, please share to all your brothers and sisters, especially our brothers outside the Catholic Church. No? Pwedeng i-share itong natin. No? At sorry for parang di pa ko kanang fluent magtagalog kasi nag-practice pa tayo kasi may nag-request na pwedeng magtagalog. Pero maligi. So, GP Mitch Alvaro Carisosa, mayong hapon, mayong gabi. So mga kapatid, hanggang dito lang po tayo sa ating tema. My last comment. Kamandagon. Father, ingon sa Muslim, wala itudlo sa Biblia ang Trinity. Wala itudlo ni Abraham, Noah, 12 apostles sa Trinity. Kay mangita man sila og word. No. Ug maingon sila, wala itudlo ang Trinity, kay dili mabasa ang Trinity. Hinumdumi nga, ang mga apostoles mismo, wala magtudlo. No? They were not teaching that everything should be read in the Bible. So, yan ang problema. So,
wala itudlo sa Biblia ang Trinity as a word. Ang doctrine kay wa diha ang word. Kaya wala man gyud magtudlo ang mga Bible, ang Bible nga everything should be read literally, no? So um, wala daw mabasa in one God in essence and three distinct persons co-equal and co-equal. Oh, kasi that is the philosophical theological explanation. So mana namin parehagos ilagod nga daghan silang gituohan nga wala sa Quran. Wala sa Quran. No? Di man tanang gituohan sa mga Muslim na sa Quran. So pareha. No, mo na nga inconsistent ang ilang mga rason. So dili man gyud na nimo babasa kay wala man ta magtudlo nga mabasa gyud litra por litra one God in three persons. Wala, dili. Ipadayag lang na. So what is revealed, not revealed literally. Dili na sila mosupag ana o naklaro na na. Grabe gyud Ginoo bitaw no. Gani si Kristo mismo wala gina ipaklaro gyud yang kaugalingon. Literally. Let the people who believe Jesus discovered himself. That's why daghang mga Muslim nga wala na sila explain pero nahimo silang Kristiyano because they experience Christ in their lives. Not because they read the Bible. So mo na dakong milagro. Because God's miracle is beyond what we can read in the Bible. Jesus cannot be read in the Bible ultimately. Anong sabi ni John chapter 21 verse 25? Bisan ng kalibutan dili paigo kasudlan. Meaning Christ is beyond letters. God is beyond letters. So don't say nga dili makita sa Bible. Kay lagi ang Ginoo labaw pas Bible. No? Mana. GP Mitchell pero pare unsa oras imong live adjust ko sa imong time. Usually mga 8:30 diha dapita mga 8:30 before 10. So mo nay akong kasagaran. No? Karon 9 ko nakasugod kay gikan sa Migtalibon. So I tried. So salamat sa mga pangutana. Joan kahit sumayong gabi, kumusta? No, ulahi ka gamay. Estrella Pilotos, mayong gabi, Brother Greg. So, usually ko, dili lagi ko mulapas og 10. No? Di ko mulapas og 10 kay matudlo sad ko ninyo nga dapat mahimo sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Matulog na yun before 10 or 10 at least 10. Ug galing mulapas ta, not all the times. So, the healthy way of sleeping 10 or before 10. Okay? So, mga kapatid, maraming salamat. No? Pasensya yung ngayon pa nag-view sa atin or ngayon pa siguro nag-chat o nag-comment. So, usually before 10, no? Before 10 ko mag-live for those who ask kung ano sang orasa. So mga kapatid, hanggang dito lang po tayo ngayon. No? Maraming salamat sa lahat na viewers natin, followers. Let others follow and share this. So we will pray in thanksgiving to God. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Loving God, thank you for everything. Thank you for the life today. Thank you for what we have done good today. And sorry for what we commit, what are our failures against your love, Lord. Lord, we ask your guidance for your church, that our church leaders, Pope, the bishops, and all those who work hard for your church. Lord, we also ask to bless our brothers and sisters experiencing deep and hard problems, difficulties in their lives. The sick and the dying, Lord, bless them with perseverance and faith. And we also ask your protection as we rest tonight, especially yung may mga problema
Sana makarest sila, Lord. Bless our families far from us. Bless my parish, St. Joseph Parish in Lunoy, and all the parishes and all the church. Bless our bishops and our brothers and sisters. Lord, we hope that we always follow your will. This we ask, Lord, in the name of Jesus, your Son who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. And may God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good night.